Well, two people have been rescued in a mammoth operation after spending 10 hours trapped inside the Jenolan Caves near the Blue Mountains. Ang mga kuweba ay puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga sayantipiko at mga mananaliksik, marami pa ring mga misteryo ang nananatiling hindi nalulutas sa pinakamalalim na bahagi ng mga kuweba sa buong mundo. Ang mga kuwebang matutuklasan natin ay nag-aalok ng mga kwento na tila mula sa isang alamat. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ng 10 hindi pa nalulutas na misteryo ng pinakamalalim na kuweba sa mundo na magbibigay sa atin ng sulyap sa mga hindi pa natutuklasang bahagi ng ating planeta. Kaya tara, simulan na natin ng isang paglalakbay na puno ng hiwaga at kamanghamanghang discoveries. Number 1, Veryovkina Cave. Ang Veryovkina Cave na matatagpuan sa Arabica Massif sa Gagra Mountain Range ng Western Caucasus sa rehiyon ng Abkhazia, Georgia ay kasalukuyang kinikilala bilang pinakamalalim na kuweba sa mundo na may lalim na 7,257 feet. Natuklasan ito noong 1968 ng mga cavers mula sa Krasnoyarsk at naabot nila ang lalim na 377 feet na tinawag nilang S115. Samantala, muling natuklasan ito noong 1982 ng ekspedisyon ng Perovo Speleo Club mula Moscow at tinawag itong P17. Sa pagitan ng 1983 at 1986, naabot ng mga cavers mula sa parehong team ang lalim na 1,400 feet. Mula 2000 hanggang 2015, ang Perovo Speleo Club at ng Perovo Speleo team nito ay patuloy na sinaliksik ang kuweba ngunit nanatili ang pinakamalalim na naabot sa 1,443 feet. Noong 2015 natuklasan ng mga cavers mula sa Perovo Speleo Club ang isang bagong shaft ngunit hindi nila ito nasiyasat dahil sa kakulangan ng lubid. Noong 2016 naabot ng Perovo Speleo team ang lalim na 2,070 feet at noong August 2016 naabot nila ang lalim na 6,010 feet. Samantala noong 2017 naabot ng Perovo Speleo Club ang lalim na 7,231 feet na naging dahilan upang ituring ito na pinakamalalim na kuweba sa mundo. Samantala ang kuweba ay gawa sa limestone at may entrance na may cross-section na 9.8 feet by 13.1 feet. Ang entrance shaft naman nito ay may lalim na 105 feet. Gayunpaman kilala ang kuweba sa mga vertical na pits at madalas na pagbaha nito. Noong 1986, pinalitan ng pangalan ng kuweba bilang Veryovkina Cave bilang parangal kay Alexander Verevkin na isang caver at cave diver na namatay noong 1983 habang nagsasaliksik sa isang sipon sa kuweba ng Suakan. Samantala, sa isang expedition noong 2021, natagpuan ng Perovo Speleo team ang katawan ng isang caver na namatay noong nag-e-explore mag-isa sa lalim na 1,100 meters. Nakilala siya kalaunan bilang si Sergei Kozev na umalis sa kanyang tahanan sa Sochi, Russia noong November 1, 2020 at nagsimulang bumaba sa Veryovkina kung saan inabot siya ng halos isang linggo sa isang lugar sa may lalim na 600 meters at gumawa ng permanenteng kampo. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbaba sa technically challenging na mga bahagi sa lalim na 1,100 meters kung saan siya ay natigil dahil sa hindi sapat na kagamitan at kasanayan at kalaunan ay namatay sa hypothermia. Gayunpaman nakuha ang kanyang bangkay pagkatapos ng isang komplikadong retrieval operation noong August 17, 2021. Ang Veryovkina Cave ay hindi lamang isang geological wonder kundi isang patunay sa dedikasyon at tapang ng mga cavers na patuloy na nagsasaliksik sa mga pinakamalalim na bahagi ng ating planeta. Ang mga expedition dito ay nag-aalok ng mga bagong kaalaman tungkol sa geology, hydrology at biology ng mga kuweba. Number 2, Krubera Voronezha Cave. Ang Krubera Voronezha Cave na kilala rin bilang Voronya o Crow's Cave ay matatagpuan sa Arabica Massif ng Western Caucasus sa rehiyon ng Gagra sa Abkhazia, Georgia. Bago matuklasan kung gaano kalalim ang Veryovkina Cave, ito ang itinuturing na pinakamalalim na kuweba sa buong mundo. Gayunpaman ito ay itinuturing na pangalawa sa may pinakamalalim na kuweba sa mundo na may kabuuang lalim na 7,208 feet. Ang kuweba ay may haba na 16.58 kilometers at natuklasan noong 1960. Ang geology ng kuweba ay binubuo ng limestone.
Noong 2001, naging pinakamalalim na kuweba sa mundo ang Krubera Voronezha nang maabot ng Ukrainian Speleological Association ang lalim na 5,610 feet. Noong 2004, ito ang naging unang kuweba na lumampas sa lalim na 6,600 meters. Samantala noong 2012, naabot nito ang kasalukuyang record na lalim na 7,208 feet ng Ukrainian diver na si Gennady Samokin. Ang kuweba ay may 6 na entrance at kilala sa mga maliliit na lagusan, mga bahaging napuno ng tubig at mga nagyeyelong waterfalls na nagdudulot ng malaking hamon sa mga speleologists at mga mananaliksik. Samantala dahil sa kalaliman at kahirapan nitong mapuntahan, tinagurian itong Everest of the Caves. Ang Krubera Voronezha Cave ay isang kamanghamanghang halimbawa ng kalikasan. Ang exploration sa kuweba ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan at paghahanda dahil sa mga hamon na dulot ng mga makikitid na lagusan at mga bahagi na puno ng tubig. Gayunpaman ang kuweba ay isang mahalagang lugar para sa mga mananaliksik na nag-aaral ng mga proseso ng karst at ang mga natatanging ecosystem na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang Krubera Voronezha Cave ay patuloy na nagiging paksa ng mga ekspedisyon at pag-aaral na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga proseso ng geological. Number 3, Sarma Cave. Ang Sarma Cave na matatagpuan sa Gagra District ng Abkhazia, Georgia, na kilala bilang ikatlong pinakamalalim na kuweba sa mundo na may lalim na 6,004 feet na naitala noong 2012. Natuklasan ito noong 1990 ni Sergei Shipitsin sa isang research expedition ng Arabica Caving Club na pinamunuan ni Alexander Osintsev. Ang kuweba ay gawa sa limestone at nagtataglay ng mga natatanging geological formations na patuloy na pinag-aaralan ng mga speleologists at researchers. Samantala, 2 species ng Stygobion amphipods ang natagpuan sa loob ng kuweba, ang Zenkevichia sandrorofoi na matatagpuan sa lalim na hindi hihigit sa 350 meters at ang Adaugamaurus pilosus na matatagpuan sa mga aquatic biotopes sa malalim na bahagi ng kuweba sa pagitan ng elevation na 1,270 meters at 1,700 meters. Ang Sarma Cave ay isang mahalagang site para sa mga researchers dahil sa kanyang kahangahangang lalim at mga natatanging geological formations. Ang kuweba ay patuloy na pinag-aaralan upang mas maunawaan ang kanyang buong potensyal at mga misteryo na nakatago sa loob nito. Ang Sarma Cave ay hindi lamang isang kamanghamanghang geological wonder, kundi isang mahalagang bahagi ng natural na kasaysayan ng rehiyon. Ang mga natuklasang hayop sa loob nito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa biodiversity at mga ecological systems sa ilalim ng lupa. Ang kuweba ay isang patunay sa kahusayan ng kalikasan sa paglikha ng mga kamanghamanghang tanawin at mga natatanging habitat para sa iba't ibang uri ng buhay. Ang patuloy na pag-aaral at pag-explore sa Sarma Cave ay nag-aambag sa ating pangunawa sa mga proseso ng geological at biological na nagaganap sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng mahalagang kaalaman na maaaring magamit sa iba't ibang larangan ng science and technology. Ang Sarma Cave ay isang simbolo ng walang hanggang curiosity at pagnanais ng tao na tuklasin ang mga lihim ng ating planeta. Number 4, Snezhnaya Cave. Ang Snezhnaya Cave na kilala rin bilang Snowy Cave ay isa sa pinakamalalim na kuweba sa mundo na may lalim na 5,774 feet. Matatagpuan ito sa Arabica Massif sa rehiyon ng Abkhazia, Georgia. Nakilala rin gaya ng iba pang malalalim na kuweba. Ang kuweba ay natuklasan at sinaliksik ng iba't ibang ekspedisyon mula pa noong 1970. Ang pangalan nito ay nagmula sa mga remarkable ice formations na matatagpuan sa loob ng kuweba na nagbibigay ng malamig at mala-snowy na kapaligiran, lalo na sa mga mas malalim na bahagi nito. Ang kuweba ay kilala sa mga kahangahangang ice formations at mga kakaibang geological structures na nagdudulot ng maraming tanong at pag-aaral mula sa mga sayantipiko. Ang temperatura sa loob ng kuweba ay nananatiling mababa, lalo na sa mga mas malalim na bahagi na nagiging sanhi ng pagbuo ng yelo at nagdudulot ng sobrang lamig na kondisyon. Ang Snezhnaya Cave ay hindi lamang isang geological wonder, kundi isang mahalagang lugar para sa mga pag-aaral ng geology at climatology. Samantala ang mga ice formations at malamig na kondisyon sa loob ng kuweba ay nagbibigay ng natatanging oportunidad para sa mga scientists na pag-aralan ang mga proseso ng pagbuo ng yelo
at ang epekto ng klima sa mga subterranean environment. Gayunpaman, ang pag-explore sa Snezhnaya Cave ay puno ng mga hamon dahil sa malamig na temperatura at mga vertical pits na kailangang lampasan ng mga cavers. Ang madalas na pagbaha at ang pagkakaroon ng yelo ay nagiging sanhi rin ng mga panganib at komplikasyon sa mga ekspedisyon. Sa makatuwid, ang Snezhnaya Cave ay isang patunay sa kagandahan at hiwaga ng ating planeta. Ang mga expedition dito ay nag-aalok ng mga bagong kaalaman tungkol sa geology, hydrology at climatology ng mga kuweba. Ang mga kakaibang kondisyon sa loob ng kuweba ay nagbibigay ng natatanging oportunidad para sa mga pag-aaral at patuloy na humahamon sa mga scientist at mga cavers na tuklasin ang mga lihim nito. Number 5. Gouffre Mirolda. Ang Gouffre Mirolda na matatagpuan sa Massif du Haut-Giffre sa Haute-Savoie, France ay isang kilalang kuweba na dating itinuturing na pinakamalalim sa mundo mula January 2003 hanggang July 2004 bago ito nalampasan ng Krubera Voronja Cave. Ang kasalukuyang lalim ng Gouffre Mirolda ay 5,686 feet na itinuturing itong pinakamalalim na kuweba sa France at isa sa pinakamalalim sa buong mundo. Natuklasan ito noong 1971 ni Mark de Grinis na isang pastol. Ang kuweba ay may haba na 21.8 kilometers at binubuo ng isang karstic cave system. Noong 1971, pinalawak ng Avon Group mula Lyon ang entrance at naabot ang lalim na 417 feet. Sa tulong ng Essilyon at ng iba pang grupo, naabot nila ang lalim na 2,790 feet noong 1980. Noong 1998, naabot nila ang lalim na 5,280 feet. At noong 2003, naabot ang kasalukuyang record nito na may lalim na 5,686 feet sa pamamagitan ng pagsisid sa terminal sump. Ang kuweba ay may 7 pasukan, kabilang ang pinakamataas na pasukan nito na umaabot sa 2,332 meters. Kilala ang Gouffre Mirolda sa mga makikitid na lagusan, mga bahagi na puno ng tubig at mga saipon na nagdudulot ng malaking hamon sa mga speleologists. Ang kuweba ay isang mahalagang lugar para sa mga researchers na nag-aaral ng mga proseso ng karst at ang mga natatanging ecosystem na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang kuweba na ito ay isang kamanghamanghang halimbawa ng kalikasan at isang malaking hamon para sa mga speleologists at mga mananaliksik. Samantala, ang pag-explore mo sa kuweba ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan at paghahanda dahil sa mga hamon na dulot ng mga maliliit na lagusan at mga bahagi na puno ng tubig. Ang Gouffre Mirolda ay isang mahalagang lugar para sa mga mananaliksik na nag-aaral ng mga proseso ng karst at ang mga natatanging ecosystem na matatagpuan lamang sa ilalim ng lupa. Number 6. Lamprechtsofen. Ang Lamprechtsofen, na kilala rin bilang Lamprechtshöhle o Lamprechtsofen-Höhle, ay isang limestone karst river cave na matatagpuan sa Weissbach by Lofer, Salzburg, Austria. Ito ay isa sa pinakamalalim na kuweba sa mundo na may lalim na 5,692 feet. Bago matuklasan ng Krubera Voronja Cave, ito ang pinakamalalim na kuweba sa mundo. Ang kuweba ay may haba na 51 kilometers at binubuo ng Dachstein limestone. Natuklasan ito noong 1701. Ang kuweba ay tinakpan ng pader upang maiwasan ang pagpasok ng mga treasure seekers na naakit ng mga alamat tungkol sa kayamanang itinago ng isang knight na nagngangalang Lamprecht pagkatapos ng mga crusades. Samantala, noong 1905, natagpuan ng ilang mga kalansay ng tao sa kuweba, marahil ay mga bangkay ng mga treasure hunters. Gayunpaman, noong 1998, isang Polish team na pinamumunuan ni Andrzej Ciszewski ang nakatuklas ng koneksyon sa pagitan ng Lamprechtsofen at PL2 cave system na nagtatag ng bagong record nito sa lalim na 5,354 feet. At noong 2018, isang Polish expedition ang nagkonekta sa CL3 chasm sa Lamprechtsofen na nagresulta sa kasalukuyang record ng lalim nito na 5,692 feet. Ang kuweba ay may ilang mga pasukan at ang isang bahagi nito ay nakabukas sa publiko na hanggang 700 meters lamang ang maaaring bisitahin. Kilala ang Lamprechtsofen sa mga bahagi na puno ng tubig at madalas na binabaha tuwing malakas ang ulan o natutunaw ang snow na nagiging sanhi ng pagkakulong ng mga tourists at researchers. Ang Lamprechtsofen ay patuloy na nagiging paksa ng mga ekspedisyon at pag-aaral na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga proseso ng geological at ang mga natatanging ecosystem na matatagpuan sa ilalim ng lupa.
Ang Lamprechthofen ay isang mahalagang lugar para sa mga researchers na nag-aaral ng mga proseso ng karst at ang mga natatanging ekosistema na matatagpuan lamang sa ilalim ng lupa. Number 7, Gouffre John Bernard Cave. Ang Gouffre John Bernard Cave na matatagpuan sa Alps ng Samoëns, France ay isa sa pinakamalalim na kuweba sa mundo na may lalim na 5,289 feet. Natuklasan ito noong 1963 ng French caving group na Group Volcan. Ang kuweba ay may hindi bababa sa 13 na kilalang mga entrance na ang pinakamataas ay nasa 2,333 meters na above sea level. Ang unang entrance na kilala bilang V4 ay natuklasan at naabot ang lalim na 330 feet noong 1963. Sa pagitan ng 1964 at 1966, naabot nila ang main drain ng system sa lalim na 690 feet at patuloy na sinaliksik hanggang sa base ng wet shaft na Puits de Safreux sa lalim na 1,250 feet. Samantala noong 1968, naabot naman nila ang Puits de la Rivière sa lalim na 1,480 feet. Gayunpaman, isang malaking ekspedisyon noong 1969 ang nakarating sa swoop ng cave sa lalim nito na 2,044 feet. At noong 1975, ang lalim nito na 3,000 feet ay nalampasan at natuklasan ng Salle de Crepes na bahagi pa rin ng cave sa lalim na 3,077 feet. Ngunit noong 1976, nagpatuloy pa rin ang mga explorer kung kaya't naabot nila ang isa pang sump sa lalim na 4,259 feet. Gayunpaman, nadiskubre ang Gouffre B21 at muling na-explore noong 1979 at naabot ang lalim na 4,455 feet na naging dahilan upang ituring itong pinakamalalim na kuweba sa buong mundo noong panahong iyon. Samantala, patuloy ito na sinaliksik mula 1980 hanggang 1983 at naabot ang lalim na 5,036 feet. Hanggang noong 1983, ang Gouffre B22 ay na-explore at naabot ang upstream galleries na nagbigay daan upang maabot ang lalim na 5,036 feet. Samantala, noong 1998, muling nalampasan ng Gouffre Mirolda ang lalim ng kuweba. Dahil sa mga kamakailang eksplorasyon, umabot ang lalim ng kuweba sa 5,289 feet kaya't itinuring itong ikapitong pinakamalalim na kuweba sa mundo. Ang kuweba ay gawa sa Cretaceous limestone at kilala sa mga kahangahangang geological formations. Gayunpaman, ang Gouffre John Bernard Cave ay isang mahalagang lugar para sa mga pag-aaral ng geology at speleology. Number 8. Torca del Cerro del Cuevon Cave. Ang Torca del Cerro del Cuevon na matatagpuan sa Picos de Europa mountain range sa Spain ay kilala bilang pinakamalalim na kuweba sa Spain at pangwalo sa pinakamalalim na kuweba sa buong mundo na may lalim na 5,213 feet. Noong unang natuklasan ng kuweba at unang na-explore ito ng mga speleologists, nagkaroon sila ng layunin na tuklasin ang mga lihim ng Picos de Europa. Samantala, ang geology ng kuweba ay binubuo ng limestone na nagtataglay ng mga natatanging geological formations na patuloy na pinag-aaralan ng mga speleologists at researchers. Ang pagpasok at pag-explore sa Torca del Cerro del Cuevon ay isa sa mga pinakamahirap sa buong mundo kahit para sa mga expert cavers. Ang mga vertical descent at makitid na mga pasilyo ay nagdadala ng mataas na antas ng panganib at nangangailangan ng advanced na kasanayan at kagamitan. Ang Torca del Cerro del Cuevon ay isang mahalagang site para sa mga speleologists at mga mananaliksik dahil sa kanyang kahangahangang lalim at mga natatanging geological formations. Ang kuweba ay patuloy na pinag-aaralan upang mas maunawaan ang kanyang buong potensyal at mga misteryo na nakatago sa loob nito. Ang kuweba ay hindi lamang isang kamanghamanghang geological wonder, kundi isang mahalagang bahagi ng natural na kasaysayan ng rehiyon. Gayunpaman, ang mga natuklasang hayop at mga geological formations sa loob nito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa biodiversity at mga ecological systems sa ilalim ng lupa. Ang Torca del Cerro del Cuevon ay isang simbolo ng walang hanggang curiosity at pagnanais ng tao na tuklasin ang mga lihim ng ating planeta. Ang patuloy na pag-aaral at pag-explore sa kuweba ay nag-aambag sa ating pangunawa sa mga proseso ng geological at biological na nagaganap sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng mahalagang kaalaman na maaring magamit sa iba't ibang larangan ng agham at teknolohiya. Ang Torca del Cerro del Cuevon ay isang patunay sa kahusayan ng kalikasan sa paglikha ng mga kamanghamanghang tanawin
at mga natatanging habitat para sa iba't ibang uri ng buhay. Ang kuweba ay isang mahalagang bahagi ng natural na kasaysayan ng rehiyon at isang simbolo ng walang hanggang pag-usisa ng tao. Number 9, Hirlatshöle. Ang Hirlatshöle, na kilala rin bilang Hirlats Cave, ay isang kilalang limestone karst cave na matatagpuan sa Dachstein Mountains malapit sa Hallstatt, Austria. Ito ay isa sa pinakamalalim na kuweba sa mundo na may lalim na 5,118 feet. Ang Hirlatshöle ay ang pangalawang pinakamalalim na kuweba sa Austria at ikasyam na pinakamalalim sa buong mundo. Ang kuweba ay may haba na 115,870 meters, kaya't itinuturing itong pangatlong pinakamahabang kuweba sa Austria. Natuklasan ito noong 1949 at mula noon ay patuloy itong pinag-aaralan at pinagpapalawak ng mga speleologist. Hindi lamang ito isang simpleng kuweba dahil kilala ito sa mga maliliit na lagusan, malalalim na bahagi at mga subterranean waterways o mga bahagi na lubog sa tubig. May mga saipon o natural na underground passages na puno rin ng tubig na nagsisilbing malaking balakid at peligro para sa mga cave divers. Sa kabila ng mga panganib na ito, patuloy ang pagtutok ng mga researchers dito dahil sa kahalagahan nito sa pag-aaral ng mga karst processes na mga chemical at physical process na bumubuo at umaapekto sa mga limestone caves, gayon din ay para sa pag-aaral ng mga natatanging ecosystem na matatagpuan sa loob ng mga kuweba. Ang Hirlatshöle ay may 6 na pangunahing entrance at isa sa mga ito ay matatagpuan malapit sa Hallstatt na isang UNESCO World Heritage Site. Ang lokasyon nito ay nakapagbibigay ng karagdagang interes para sa mga turista. Bagaman ang pagpasok sa kuweba ay kadalasang limitado lamang sa mga may karanasang explorers at mananaliksik dahil sa masalimuot at mapanganib na kalikasan ng mga daanan. Bukod sa mga pisikal na aspeto, ang Hirlatshöle ay isang mahalagang lugar ng pananaliksik para sa mga geologists at biologists. Pinag-aaralan nila ang mga formations ng mga stalactites at stalagmites na mga microorganism na natagpuan sa mga kakaibang kapaligiran ng kuweba, pati na rin ang mga sinaunang sediment layers na maaring magbigay linaw sa geological history ng lugar. Ang Hirlatshöle ay isang kamangha-manghang halimbawa ng kalikasan at isang malaking hamon para sa mga speleologists at mga mananaliksik. Ang pag-explore sa kuweba ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan at paghahanda dahil sa mga hamon na dulot ng mga makikitid na lagusan at mga bahagi na puro tubig. Number 10, Sistema Huautla. Ang Sistema Huautla ay isang kilalang cave system na matatagpuan sa Sierra Mazateca Mountains sa estado ng Oaxaca, Mexico. Ito ay itinuturing na pinakamalalim na kuweba sa Western Hemisphere at ika-10 pinakamalalim na kuweba sa buong mundo na may lalim na 5,120 feet. Ang Sistema Huautla ay may kabuuang haba na 100.2 kilometers, kaya't itinuturing itong isa sa pinakamahabang cave system sa mundo. Samantala, natuklasan ito noong 1960s ng mga cavers mula Austin, Texas. Ang Sistema Huautla ay patuloy na pinag-aaralan at pinapalawak ng mga speleologists mula noon. Noong 1965, natuklasan ng mga cavers mula Austin, Texas ang ilang malalaking kuweba sa Sierra Mazateca Mountains. Noong 1977 naman ay natuklasan ang pinakamalalim na bahagi ng cave system, ang San Agustin Sump, na may lalim na 4,347 feet. Gayunpaman noong 1994, nang mahigit sa 135 days na ekspedisyon, natuklasan nila ang upstream tunnel na nag-uugnay sa Peña Colorada Spring. Samantala noong 2013, matapos ang 2 months na ekspedisyon, naabot ang bagong record nito na may lalim na 5,069 feet. At noong 2021 naman ay naabot ang kasalukuyang lalim nito na 5,120 feet. Ang Sistema Huautla ay may 25 na iba't ibang entrances na nag-uugnay sa makitid ng mga lagusan at malalaking underground chambers. Kilala ang cave system dahil sa mga challenging na features nito tulad ng mga bahagi na lubog sa tubig, mga sipon at makikitid na daanan na madalas nagbibigay ng matinding pagsubok sa mga speleologists at cavers. Samantala, ang pagsisid sa mga underwater passages nito ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan sa cave diving at maraming bahagi ang may limitadong access dahil sa pisikal na kalikasan ng mga ito. Ang mga sipon o mga tunnels na puro tubig ay isang partikular na panganib na nagiging dahilan kung bakit ang mga ekspedisyon sa Sistema Huautla ay nangangailangan ng maingat na paghahanda at espesyal na kagamitan. Bukod
Bukod sa pagiging technological challenge nito para sa mga explorers, ang sistema Huautla ay nagbibigay din ng mahalagang oportunidad para sa mga scientists at researchers. Ang mga caves nito ay naglalaman ng mga bihirang geological formations, pati na rin ng mga special na ecosystems na nagbibigay ng oportunidad para sa mas malalim na pag-aaral ng biospeleology. Ang presensya ng mga rare species ng microorganisms at iba pang uri ng mga nilalang sa ilalim ng lupa ay nag-aalok ng napakayamang oportunidad para sa pananaliksik sa larangan ng biology, geology at karst dynamics.